verses 26 to 28. It says, "Not so with you, instead, whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be the first must be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many." Let us pray. Most gracious and Heavenly Father, thank you, Lord God, sa mga pagpiping karoon, sa mga pangsinipin, mga Ginoo, presensya ng pagkaroon ka nato, ang kanyang sa Lord God. Ito sa simbahan ng kanyang pagkakar ka ng Lord God, sa mga sa kami. Lord God, we praise and sinakaroon, ito ang kami sa pagsatag sa mga kasintas sa Ginoo. Saka, tulong Lord God, sa Lord God, we pray, ito po, kasi pista na ng tulong, mga sa mga pagkakar, ito ay uban, the rest of our time, sa mga pagkakar ko, sa last of prayer, in Jesus' name, amen. Yung good pa, ito nga po, ang walay ko ito is, kung siya in YouTube Matthew, gusto na siya, reminder lang sa katapusa kay gawin lang kitang dito ng leaders sa church, especially sa mga pagkakita sa simbahan sa MCCSC. Tapos na ako mga kalipay ka pastor, nagaling mo pagpupubang kayo. Rasa ko sa mga wala na ako mga unang katubang. No, alam ko ang verse ito pero in Matthew chapter 20 is ganun din ako makita ba na ato makita na reflect ato why we serve and how we live. Kaya sa maong chapter niya kung ibasa ka ron is muna siya si Jesus nag-address niya sa mga disciples about dispute among the positions of authority. Yung namulit ba, diba? Kung atong tanawon kay pag-once na ang tao nasa posisyon, partner binagit ko na kung pag-once tao nasa posisyon, makaposess ko na siya, diba? And tungod na yung posesyon, hindi mo kagato kay tungod na siya yung posisyon, makaposess siya, automatic, murag na siya maka-influensya siya sa looban. So, isa po na natin makita po sa mga verse is kana siya na-dispute is equal din isa sa itong verse nga dibasa karon in Matthew chapter 20 verses 26 to 28. Now, kung i-share karon is about living by serving. Kung kaya na nga why we serve or how we live. Why we serve and how we live. Mananagong pagkaroon is share naman is about living by serving. And then sa common verse is naratay tulong. Nagano siya, naratay tulong ng points na kung pag-isbutan. First is hiniaan na ito makita sa verse 26. Whoever wants to become great among you must be your servant. And the first point natin is about true greatness comes through serving others. Is na makita is again, true greatness comes through serving others. As leaders sa church is greatness is diligid na siya mag-assure ng pag-ibig agad na hindi na siya mag-assure sa tuwang title or sa tuwang influensya, but ang willingness na ito pag-serve. Hindi na siya na our goal is dapat yun na ma-recognize, but to build up the body of Christ in a humble service. Matagusan na ito as iba natin i-represent ng mga committees as chairman, tapos as other po yung mga functions is dapat yun to become great, diba? Sa first na point is true greatness comes from true
serving others. Is mo na yun din, priority din nato. Kung sa politiko pa, ang priority lang is the welfare of the people. Sa mutas mga politiko katupang before the election nga, ang yung prioridad is ang kanang welfare sa tuang katawhan o sa tuang constituent. At sa kuwadriya is kuwan sa as a leader is ang ato ang good pinag-iwan ng murag po sa tuang nagsabak lang tama. But ang ato ang gulingan is to become great is dapat we must priority to serve others, especially sa katong diba? Dili kayo sa iyo pag once ang lagi na ingon lagi kay lisod, di ba? Lisod kayo i-serve pag once ang imong i-serve is ubos ra mo. Ingon sa sige. Kaya tuwan kayo. Marunong na ko mga diba lang yung team mo mga ito sa akong i-serve. Pero sa management pa na siya hindi nga na yung tuwan example dahil sa mga rank and file, mahatag o ibalik ilahang ideas. Pagka mo din staff management, scratch din na siya. Kaya mo na yung yun na top to bottom din ang approach pag sa management. Pero sa tuwa din niya is, mo na yung is, we are people of God. Tapos we are leaders sa buong church. Regardless na siya, atong servisyon nga ito, regardless na bahala ko sa pala sa iyahang status sa community. Kaya di ba kung gusto kang himong rate, again, now you is dapat you must be servant or serve with others. Ito first note, your greatness comes through serving others. The next is your verse 27, who wants to be the first must be your slave. Second point na to is leadership requires humility and sacrifice. Huwag na siya bilang ato ang pag-serve is pag-dictate kung ang ato ang pride may ato ang ipatibang o kay kung ato ang sapol sa ato ang secular gani ang posisyon, gani ato ang gani kung sa pagpay gani ang presyo sa gawas. Pagtabot na din sa sulod, pag once mo may humility, yun, mo na yun na bay, ang isang din kayo isa pag once ultimo na din na tao ang lumuhang sa puso. Pero pag once there is may humility, mo na yun din na you need to sacrifice. Kaya hindi mo dito ka-come up, hindi dito ka 100%, kasi imagine, hindi pa ka 100% na mo serve ka without humility and sacrifice. Alam mo na ito, sacrifice. Discard ko, ibutan nga ko. Kaya more din na ibalik mo para maging successful or magkahiusa ka. Is more din na dapat pinanglaman natin. Leadership requires humility and sacrifice. Hindi na natin makita na Jesus speaks the word with your leadership upside down. Diba church leadership is not about control or comfort. It's about putting others first, even when it costs us. It's about listening, encouraging, sometimes doing the unseen, difficult work for the good of all. As we live in the humility, putting the needs of others ahead of our own. Ano ba siya? Ito din priority. Isang aside na ito ang mga kung sa kuwan pa, mga agenda or ato ang mga interest para to come up na hindi successful ang ito ang mga activities na natin pagkakaton as a leader of this church. And the third is ilang makita sa verse 28. Yeah, the Son of Man did not come to be served but to serve. And the third point nato is follow the example of Christ, the ultimate servant. Diba? Yan ang pinakita. Yan kung kuwan ka ng kung saan ang pinaguli ni Jesus ng kalimutan mo na ito ang ultimate model sa servanthood.
ni Jesus na natin sa kalibutan. Di ba, kung tanaw na ito, huwag siya ipilit, regardless na walang yun na dahil na, regardless na lang sa inyong status sa community. Di ba, ito niya ang ato kaya mo, ato yung dumang tax, di ba, tax collector ato nga tayo isgari di ba? Yung sa mga kanya na. Minsan, ato siya kung magitawag pa rin ng mga, di ba, para naman ay level of sin, kung sa kakulito pa na siya. Tapos, di ba, kung kada mga, yan ang tax collector, tapos mga nagagulito ng adultery, tapos, design mo na ito na itong si Mary Magdalene. Diba wala din siya dipili. Yan dito ulan at isip servisyo na. In the same way, sa tuwapon na as Jesus as our ultimate model sa servanthood. Ingat na po, pilit na po na 100% na po magpinag sa niya. Ay, 100% na po magbuhat. But nung yun, mag-grasya din na siya sa ito na po yung magbuhat as a servant na like Christ. Yung conclusion na matuan sa ito ang devotion ng karon kanintulo about the servanthood, humility, and the Christ-centered action. It reminds the church, especially sa mga members of this council, that their authority is not for self-promotion but for building up God's people just as Jesus led through service and sacrifice. Now, this message na tulikuan karon about the leading by serving, again, first point is to greatness from serving others. Dili pa mahimong great, o dili pa mahimong kung sa pagkaano, pag once dili pa kayo serve sa others. Mula kita as leaders, dapat kayo kita serve sa others regardless na sa nila kung sa pala siya yung position o yung status yung kinubuhi in this community or on this church. Second is leadership requires humility and sacrifice. Leader, pinanglangan mo lang ito magpa-usahin ka. Kaya natin pwede na sa iyo ka. Usahin mo members. Kung hindi talay, buwan ang tuan, kanang usahin mo wala ng compatibility o kanang pinagsahan mo. Hindi naman usahin mo na. Kaya pag sinagpanay, kaya natin pagaling mo na ito ang mga tuan. Huwag din ito sacrifice na. The third is, ano siya, as Christ is our example as the ultimate servant, and the same way sa ito at pinagpinagin as leader of this church na hindi mag-iulong na 100% na kaya kibali ma-imitate na ito but from glory to glory. Makita po nila po ba na this leader or sa kaning servant ay si Jesus. Nakita naman si Jesus sa kanya. Tapos the more na makita si Jesus ito, diba? The more na ma-bless. Kung isa ko na siya kapamahagi ko na namin makatungan din na ang kaning na grupo, especially sa Kadala or ang mga council na is okay ang dagay. Kaya makita naman po ng organization kung kanin siya is maayo ang dagay. Pinahimutang mo nga yan, church council is only backbone sa organization. Pag once kita mo'y ibali skeletal, pag once namin yung ng function anak, automatic na makita nila ba? Kaya nanda, isipin diba kung magpamuhat ang balay, pagtanaw natin sa balay na it's a may engineer namin, it's a may, diba? Kita mo yung itawag na as council, as a policy maker, kita mo binagatuan, kasi ba yung kita mo nag-design as Christ is our head ng ituan, itawag nato na dapat ang function nito as a leaders, we will magpaservisyon ka, pero kita dapat ang serve. Let us pray. Sila na po mo, sino ang mensahe